Hello everyone. So, ayan nga, nakatulog ako guys. Grabe, umuwi ako ng hotel. Siguro mga 2:30. Then nakatulog na ako hanggang 6:30. Sobrang pagod at antok. Pero ngayon pasyal tayo ulit. Grabe, medyo ngayon malamig siya pero masakit siya sa ilong. Yung alam mo pumapasok yung lamig sa ilong papunta sa sinuses. So sobrang nakapag-recharge na ako. So madami na akong energy para maglakad na ulit. So dito daw, go pala. Bilisan natin guys at baka maabutan tayo ng stoplight. Siyempre hindi natin bansa ko. Masarap yung lamig niya guys. Pero yun nga, masakit siya sa ilong. Then kaninang umaga naman masakit siya sa mukha. Pero parang masakit na rin siya sa mukha ngayon. Ay nako. Pero bukas excited ako bukas. Punta ko Otaru. Basta yun. Then busog pa ako kasi sobrang dami nung kinain ko na miso ramen. Kaya siguro magko-convenience store na lang ako para tipid na rin. Tsaka busog pa talaga ako. Wow, may police station. So parang yung police station nila parang sa Korea. So yan, tatawid tayo. May mga tumatawid pa rin na pasaway kahit na red light. So hindi lang sa Pilipinas guys ang mga may pasaway, meron din dito sa Japan. Kahit red light tumatawid sila. Pero yun nga, hindi tayo pwede magpasaway dahil hindi natin to bansa. Hindi natin alam kung paano tayo paparusahan pag nagpasaway tayo, di ba? Ayaw naman natin mangyayari yun. Gusto ko makita yung TV tower, Sapporo TV tower ng gabi. Kaya puntahan natin yun. Medyo malayo-layo lang yung lalakarin, like mga 20 minutes. So hindi na ako pumasok. Wala lang, hindi ko lang siya bet. So dito tayo, punta tayo dito. Hindi ko alam basahin, pero let's try kung ano may makikita natin dito. So, may mga seafood sila. So, kadalasan mga kainan meron din sushi restaurant. So, sushi restaurant. So, hotel. Ito pala yung Hotel Dormy Inn. Kasi nung dati namimili ako ng hotel. Siyempre mga souvenir shop. Oh, ayun, may Family Mart. Nakita na ako ng Family Mart guys. Balikan natin yan. Bili ako ng Family Chiki kung available. So yun nga, gusto ko matry yung Family Chiki ng Family Mart. Akala ko Lawson lang ang meron dito. Meron din palang Family Mart. Pero 7-Eleven wala pa ako nakikita. Maganda tong part na to. Parang may pagka BGC na ano. Ayan, basta parang may pagka BGC.
Pero iba lang yung style din ng building. Pang Japanese talaga yung building niya. Tsaka, ay, ayan, stoplight. Tsaka yung mga building, bahay dito, talagang, alam mo yun guys, napapanood ko talaga to sa mga anime noon pa. As in, isa sa mga dahilan kaya gusto kong pumunta dito kasi sobrang, nung bata ako nanonood ako ng O Tokyo, alam niyo yun sa cable, O Tokyo. And then, si Ellen yung host, Pilipino siya. Tapos pumupunta siya sa mga iba't ibang lugar. Ayun nga, pumupunta siya sa mga iba't ibang lugar like sa mga amusement park. Tapos kakain siya. Siya talaga yung unang-unang vlogger na napanood ko. Hindi siya vlogger noon, pero TV show kasi siya. Tapos mag-i-interview siya ng mga, kunyari, sasakay siya ng ride. Tapos interviewin niya yung mga kasama na sumakay, kung anong feeling. So, ayun nga, mag-i-interview siya kung anong feeling ng nasakyan, kung kamusta yung pagkain, and then ano niya rin, tawag dito, i-describe niya rin kung ano yung lasa ng pagkain, i-describe niya rin kung anong pakiramdam na sumakay dun sa ride na yun. Yun talaga, vlogger na vlogger, yung unang version ng vlogger before. And then everyday pinapanood ko talaga siya. Kahit replay, kahit makailang ulit na replay yan, papanoorin ko. And hindi ako nagsasawa and sobrang nag-enjoy. Kaya Miss Ellen, pag napapanood mo to ng O Tokyo, gumawa ka na ulit ng vlog mo. Tapos sa TV show. So, feeling ko malapit na ako. Yeah. Kasi parang nakikita ko na yung pinaka ano niya tawag dito, yung pinaka basta yung mga puno-puno. Yung bakit nga ba ako mag-isa? Well, for me, nag-enjoy ako mag-isa. Alam mo yun, yung magta-travel ka nang walang iniisip na iba, kung gusto bang kumain sa ganito. Oo nga, dito na nga yun. Ganda. So kung gusto ba niyang kumain sa isang restaurant or ayaw, or kung namamahalan siya, or alam mo yun. Kasi syempre gusto naman natin mag-travel na mapayapa tayo, diba? Ayun nga, kaya nga tayo nag-travel para mag-enjoy, hindi yung parang mag-aaway sa isang, or hindi yung mag-aaway, pero alam niyo yun, may mga bagay kasi na hindi kayo magkakasundo. So ayun na nga guys, yung tower. Hindi ko alam kung nakikita ninyo. Pero i-video natin siya ng gabi. And then, meron tayong mga kasamang nagta-travel na hindi kaya yung energy ninyo. Kung gusto nyo pa maglakad, magpapahinga. So, sayang yung oras. Diba? Kaya, mas okay sa akin na mag-isa. Napupuntahan ko yung gusto kong puntahan, nakakain ko yung gusto kong kainin, meron akong sariling oras, wala masyadong kausap, kayo lang ang kausap ko. And just in case may magbago sa plano ko, okay lang, masaya pa rin ako, diba? Kasi ayaw natin ng masyadong komplikadong buhay, ayaw natin masyado ng argument, ganyan. So, kaya nga tayo nagbakasyon para mag-enjoy. So, yun naman talaga yung goal natin, diba? So, medyo malapit na tayo.
pala din dito. Oh, syempre galing na Japan yan. Yan, let's go. Tawid tayo. And then, pagbalik ko ng Tokyo, doon tayo mag-street food talaga. Kung ano yung mga pagkain nila doon, lalo na sa Osaka. Try natin yung mga pagkain doon. So, medyo nasasanay na rin ako mag-vlog kahit maraming tao. Yun nga lang talaga, masyadong tahimik dito kahit saan ako magpunta, tahimik. Lalo na sa mga train, wala ka talaga magagawa kundi tumahimik na lang at huwag magsalita. Kasi baka pagtitinginan ka ng mga tao, lalo na ako mag-isa lang ako, pagtitinginan ako, baka isipin nila baliw ako, diba? So, eto na nga guys, yung pinaka-tower sa gabi. Kung makikita ninyo, sobrang liwanag niya. Pero hindi lang masyado nakukunan ng camera dahil madilim na rin sa area at hindi nakakatakot yung lugar. Sobrang safe dito kahit na madilim siya, safe siya. And marami pa rin namamasyal, may mga tao pa rin na nagpipicture kahit gabi. And then kung makikita nyo, napakaliwanag ng pinaka-tower. At ayun nga lang, nag-timelapse ako dito at hindi ko sila nakunan talaga ng maayos. And then hindi ko na ibalik yung pinaka-setup ng camera. So lahat naka-timelapse. And then may mga videos din ako, mga nagkukwento ako. And then hindi ko akalain na naka-timelapse siya. So katulad nito, ayan 'di ba? So ang haba-haba ng mga kinuwento ko pero wala rin. Naka-timelapse siya. Pero going back sa ating vlog. It's me Mark and I'm your travel guide here in Sapporo, Japan. And for today's video, samahan niyo ako para pumunta ng Otaru, Hokkaido. So explore natin yung Otaru, Hokkaido. Sobrang excited na ako mapuntahan yun and sobrang sikat siya dito sa Sapporo, Japan. Pero bago ang lahat, hindi pa ako nakapag-room tour dito sa room ko. Medyo maliit lang dito sa The Stay Sapporo Hotel. And one night lang naman ako, kaya ito yung kinuha kong room. And hindi naman ako masyado nag-i-stay dito. And then, maliit lang siya guys. So, kung makikita ninyo, by the way guys, inayos ko na pala tong room na to. So, ito yung bintana. Napakaganda ng view. Pero katapat lang is building lang din. Tapos ito yung kama. Sorry, inayos ko na siya. Laptop ko. Then, yung trench ko. Then, sa ilalim niyan is bed sheet. So, ikaw yung maglalagay ng bed sheet mismo. Then, meron tayong comforter and pillow. Ikaw din maglalagay ng pillowcases. So, pag nag-check out ka guys, yung mga tawag dito, pag nag-check out ka, yung mga bed sheet, ilalagay mo dun sa labas. And may kasama din siyang tsinelas. Here, kasama din siyang tsinelas. So, maliit lang siya guys. Maliit lang siya. Then, by the way, meron din tayong heater dito. So, yan yung heater niya. And, tawag dito, air purifier, then trash can. Then, bintana na yan. So, nabuksan naman tong bintana na to. Diba? So, nabubuksan lang din yung bintana. Then, nandito na tayo sa door. So, yan yung door niya. Then, isa lang yung ilaw niya. Ay, actually, may ilaw din pala dito. Ngayon ko lang siya nabuksan. Then may air conditioning doon. Hindi ko alam kung aircon ba siya or natural air lang ba talaga siya. Kasi sobrang lamig yung lumalabas. Pero meron din naman kasing heater dito. So yan yung pinaka-heater niya. And then, ayun. And then, bukod pa doon, wala siyang CR. So, ang CR niya is bathroom. Nasa labas yung bathroom niya. Nandun din yung pinaka parang powder room, toilet. Explore din natin yun. Tara, punta tayo sa labas.
So, ito yung room ko, room 604 dito sa 6th floor. And then, meron silang dalawang shower room, shower 1 and shower 2. And then, kung makikita ninyo, may space dyan kung saan pwede ka maglagay ng gamit and magbihis. And then, ito yung pinaka-shower nila, hot and cold yan, guys. And then, malakas yung pressure and maluwag yung space. Meron na rin siyang shampoo, conditioner, and then, shower gel. And then, paglabas mo, ito yung pinaka-makikita mo na parang powder area. So, may tatlong sink dyan. Pwede kang mag-brush, pwede kang mag-hair dryer. And then, nandito rin yung pinaka-toilet nila. Meron dyan pang ladies and gentlemen. Meron din separate na for gentlemen and for ladies. And then, pag pumasok ka dito, automatic na rin yung pinaka-ilaw niya. Then, may pang-disinfect dito. Meron din dyan tissue. And ang pinaka-importante guys, bawal umihi na nakatayo. Ang lalaki dapat nakaupo ka kung iihi. And then, pag lumabas ka dito, syempre, same pa rin din naman. And aakyat ka lang ng, I think, 9th floor ata or 10th floor. May shower, meron din palang dito area ng mga microwave. Pwede kang magluto, pwede kang mag-ref, powder room, and nandito rin yung parang pinaka-laundry area nila kung saan ka pwedeng maglaban ng mga damit mo and mag-dry ng damit. And then, yun nga guys, mamayang gabi, pabalik na rin tayo ng Tokyo. So, 8:40 p.m. ang flight ko going to Tokyo. So, mga isang oras lang din naman yung biyahe, mabilis lang. And then, balik tayo sa 9 hours hotel doon sa Tokyo. Pero tignan natin kung may ma-explore pa tayo kasi natakot akong masaraduhan ng tren. Kasi yung mga train dito is pag nagsara na sila, mahirapan ka na makabalik at sobrang mahal ng taxi nila. Kaya mas gugustuhin ko makauwi ng saktong oras. And then guys, i-check ninyo yung oras ng yung schedule ng train sa Google Maps. Sobrang accurate ng Google Maps. Sobrang makakatulong siya sa inyo sa kung saan kayo kung saan ninyo gusto pumunta. And then, so far, hindi naman ako nawala or hindi naman ako lumampas ng train. Madali lang naman din aralin yung pinaka-train nila or train system nila dito sa Japan. Sundin mo lang yung color, yung kulay na ipapakita sa Google Maps kung line ba to na kulay green or kulay blue or kulay violet or yellow. Sundin nyo lang yun. And then may makikita rin naman kayo kung saan siya papunta. Or yun, magbasa lang kayo, hindi kayo mawawala talaga. And sundin nyo lang talaga yung pinaka-kulay niya. Hindi kayo mawawala. Kasi muntik na ako mawala dyan, or muntik na ako makasakay sa train na maling kulay. So, sundin nyo lang yun guys. And then guys, while nagtatransfer ako ng files ko kagabi, sobrang ang dami ko nang nasabi sa vlog ko na mukhang kailangan kong ulit-ulitin. Dahil yung camera ko is nakaset siya sa hyperlapse. So yung mga pinagsasabi ko at yung mga nilakad ko, nagsasalita ako, naka-hyperlapse siya. So hindi ninyo maiintindihan. So mukhang kailangan ko lang din ulit sabihin yung mga yun. So, tignan natin kung maikukwento ko pa sa pag-alis ko mamaya. Siya nga pala guys, na yun araw rin activated yung JR Pass ko. So, kasi October 11 ko siya pina-activate hanggang October 17 kung kailan yung last day ng trip ko. So, ngayon, JR Pass din yung sasakyan ko. So, unlimited na siya and mukhang hindi ko naman kailangan magpa-reserve ng seat. Kasi usually, meron lang reserve seats na pwede. Ang alam ko yung mga Shinkansen, kailangan yung ipa-reserve talaga yon. Lalo na kapag meron kayong mga luggages. Or kung wala naman, yun, pwede pa rin kayo magpa-reserve pero may mga non-reserve seats. Pero kung puno yung train and hindi kayo nakapagpa-reserve, well, tatayo tayo at magantay tayo ng may bababa na pasahero. Hindi pa ako maalis guys kasi inaantay ko pa na mapuno yung mga china-charge ko. Yung iWatch ko na lang naman na yung kulang. Kasi grabe, sobrang grabe yung lakaran. Mukhang mapuputulan ka ng paa sa sobrang sakit ng paa mo. And then, be ready guys kasi sobrang daming lalakarin dito sa Japan.
kahit Sapporo ka, kahit sa Tokyo, Osaka, Kyoto, ang dami-dami mong lalakarin. And then at the same time guys, ang nangyayari sa akin, lalo na kapag kasuot ko yung backpack ko, nangangawit yung balikat ko. Kaya meron akong nabili na parang salon pass siya. Pakita ko sa inyo guys. So etong Roichi Choboku, ito yung ginamit ko kagabi para ilagay dito sa balikat ko, ganyan. Tapos, grabe, ngayon wala na siya, hindi na siya masakit. Para siyang salon pass na bilog-bilog na maliliit. And then, hindi siya ganun kaamoy kasi minsan, ang natry ko na yung salon pass before, sobrang maamoy siya. And ayoko ng ganun, parang amoy matanda. Compared ito, may amoy siya pero hindi ganun ka-strong pero sobrang effective. Ramdam na ramdam mo yung init or lamig na nilalagay niya sa mga muscle pain mo or something. Kaya try nyo yan guys. Nabili ko yan sa Don Quijote, Mega Don Quijote. Anyways guys, it's 7:55 in the morning na. Tara na, lumabas na tayo. Mag-check out na ako guys. And then, ayun na, mag-explore na tayo. Going to Otaru, Sapporo, Hokkaido. Tama ba? Masyado redundant. Basta kung saan tayo pupunta, samahan niyo ako guys. 떠올려보네 나는 많이 생각해봤는데 아무래도 벌써 빠져버렸나봐 꿈에서까지도 원하는 걸 보면 장난 같은 건 아닌가봐 좋아하면 원래 다 이렇다던데 아껴두고 싶어 나만 보고 싶어